Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. DYSP Super Radio. Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Ugaliing pakinggan ang numero unong programang Bakbakan sa Super Radio. Tutukan ang mga makatotohanang balita, isyu at impormasyon at tuklasin ang iba't ibang kaalaman para pagyamanin ang inyong kaisipan. Bakbakan sa Super Radio. All in one. Balita, isyu at kaalaman. Alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Super Lily May Uy. Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Magandang umaga Lungsod na Puerto Princesa. Narito na naman po tayo mga ka-Super Radio sa programang numero 1, sa himpilang numero 1, ang programang Bakbakan. Sa lahat-lahat ng mga nakikinig sa parte Norte, parte South ng Palawan, magandang umaga sa inyo.
Super Radio, marami tayong haka-haka, no? Na nababasa sa social media na wala pa namang verification. Bakbakan sa Super Radio. Marami tayong nababasa na ganito, ganyan, etc., etc. Tapos yung mga impormasyon, kung minsan galing pa sa ibang lugar, dito nangyayari ang kaganapan. Bakbakan sa Super Radio. Ano yun? Kunyari, dito naman nangyari, pero yung impormasyon, doon pa sa ibang lugar na wala dito. Bakbakan sa Super Radio. Tapos wala pang verification mula sa otoridad. Hinggil sa pagpaslang kay Johanna Infante. Mga ka-Super Radio, totoo man o hindi, no? Hindi dapat pinapangunahan ang mga otoridad, no? Para ano ba yung motive sa panguna? Para lang makita na mabilis sa impormasyon? Hindi dapat pinapangunahan ang otoridad dahil magdudulot ito ng kalituhan, no? Lalo na sa ngayon, no? Hindi pa rin ganon kalinaw ang mga impormasyon na inilalabas, no? Ng Binoong Special Investigation Task Force ng PNP kaugnay sa pagpaslang sa KAA personnel. Mamaya, para lang mabilisan, mamaya magiging hindi natin alam, totoo na ba ito para lang mabigyan ng satisfaction ang sa social media? Bakbakan sa Dahil pinapangunahan. Sinisiguro na dapat hindi fall guy ang mahuli. Dapat hindi ano tawag niyan, fake news. Kailangan maingat na imbestigasyon. Sa pagmamadali kong minsan, baka mamaya maging palpak pa. Imbis na mapapabilis ang paghahanap, sino ba talaga ang suspect, sino ba talaga ang mastermind, aba ay magdudulot pa ito ng pagkakaabala sa imbestigasyon ng otoridad. Kasi palaging palak-palak agad na magpo-post para lang makita magaling, para lang makita na mabilis. Walang contest yan sa pauna-una sa post, ha? Ang importante dito, lihitimo, maging legit, no? Bakbakan sa Super Radio. Huwag nating pangunahan ang mga imbestigasyon, no? Hinahanap natin hustisya, no? Kaya dapat maging maingat tayo sa mga post natin sa social media. Nang sa ganoon, no, siguradong hindi makukuryente ang imbestigasyon. Igalang natin ang mga otoridad at Special Investigation Task Group sa kanilang trabaho. Ha? Iwasan, no? Iwasan yung pagsishare, iwasan yung pagko-comment kung wala naman tayong hinahawakan na patunay na lihitimo ang mga post o ang mga naririnig natin. Bakbakan sa Tandaan ninyo, ha, maraming fake news. Maraming fake post.
Maraming nagmamagaling. Lahat tayo, no? Gustong-gusto natin makamit ni Johanna ang hustisya. 'Di ba? Hindi lang naman si Johanna, pati na rin yung kay attorney. Attorney, 'di ba? Lahat tayo gustong-gusto mahuli at maparusahan ang may sala. Kinokondina natin ang walang kwentang karahasan. Pero, hindi ibig sabihin may karapatan tayong pangunahan ang investigasyon. Napapansin ko kasi maraming nagmamagaling. Maraming kung makakomment, parang akala mo sila yung mga nasa otoridad. Kung makakomment, akala mo abogado. Hindi ko ganyan, imbis i-comment, dalhin na lang sa otoridad yung mga comment na yan at baka makatulong pa. Yung post, wala pa naka-declare ang mga kapulisan. May mga nag-post na ng pagdi-declare ng, ganito, yung mga post natin, tama yung ano, parang investigador, no? Kailangan lihitimo galing sa otoridad. Hindi ito pauna-una ng post. Hindi ito nagmamagaling. Ang habol natin dito, factual, katotohanan. Minsan sa comment at post natin, imbis na makatulong, naging dagdag problema pa pala. Kuha tayo ng impormasyon na wala naman dito, no? Minsan sa mga comment natin at mga post natin, nakakaabala tuloy. Paano mangyayari? Bilisan na lang para maipakita, mga ganon. Kaya dapat talaga, no, maging maingat, no? At sana mahuli na kung sino man ang tarantadong kriminal na pumaslang sa isang walang kalaban-laban na babae na ka-personnel na si Miss Johanna Infante. Alam niyo po, ito ay isang matinding challenge para sa ating mga otoridad na maipakita ang kanilang galing na mahuli ang suspect at hindi mapupunta sa wala ang investigasyon. Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Alam niyo po, the moment na maging unsolved ang crime, the moment na hindi marisolba ang krimen, ng katulad kay Attorney Abrina, yung mga loko-loko na yan, masasanay. Kasi hindi naman nahuhuli. Kailangan sa panahon ngayon, maging consistent ang police visibility. Mag-roving sa mga lansangan. Maging sa mga alternatibong kalsada, no? Sana hindi lalamig ang isyu hanggat hindi mapatunayan at hindi mahuli ang tunay at lehitimong pumatay at mastermind kay Johanna. Bakbakan sa Super Radio. Kinakailangan maging consistent
ang pagkakaroon ng CCTV sa mga poste, sa mga lansangan para madaling makita yung mga gumagawa ng hindi tama. Paano yan? Diyan sa airport pala nawala na yung CCTV. Diba? Sana din, tanggalin na rin yung mga full face helmet, no? Tanggalin na rin yung full face helmet sa city proper para mas madali makilala o ma-identify ang tunay na mga kriminal. At panahon na rin na ang mga kapitan, mga barangay kagawad, maging ang mga tanod, maging alerto sa pagbantay, sa pag-ikot sa kanilang nasasakupan na barangay. Si Super Lily May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Si Super Lily May Uy sa Bakbakan sa Okay, mga ka-super radio, tuloy po tayo, no? Dapat magkaroon na, no, yung mga mga barangay kapitan, panahon na, ha? Barangay kagawad, maging yung mga barangay tanod, maging alerto sa pagbantay, maging alerto sa pag-ikot sa kanilang mga nasasakupan. Bakbakan sa Super Radio. Maging consistent ang pagrurunda, lalo na sa gabi, mula alas 12 hanggang madaling araw. Yung mga phone numbers ng mga kapulisan dapat maging aktibo at mabilis ang pagsagot sa tuwing may tumatawag. Dapat mabilis ang pagresponde, hindi yung matagal na, oo, kung sumagot, mabagal pa ang pagresponde. Kailangan unahin natin ang seguridad sa bawat mamamayan at sa bawat bisita natin. May mga kasabihan kasi, paniniwala nila na kasi ganyan talaga umuunlad ang lugar. Tandaan ninyo, hindi kasama, no? Hindi totoo na ang kriminalidad kasama sa pag-unlad ng syudad. Paano mo masasabi na pag-unlad ang krimen? Kaya kailangan tayo magtulungan sa isang maunlad, malinis at magaling sa seguridad. Iwasan ang pag-post, iwasan ang pag-share, no? At iwasan ang pangungunahan ang ating otoridad. Iwasan ang pag-post at share sa social media na wala naman kayong verification kung totoo o hindi. Unless yan ay post ng mga kapulisan. Bakbakan sa Super Radio. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Alam mo, kung minsan mas maigi talaga pairalin yung pag-isipan muna, think before you click. Kasi kung minsan, sa sobra nating magmamagaling, hindi natin alam, nakakapahamak pa. 'Di ba? O ito pa ha, lagi nating tandaan, hindi lahat ng malakas ang boses tama. Minsan, mas tahimik ang katotohanan. Pero,
mas matibay. Okay? Karapatan mo, alamin mo. Yung mga haka-haka na yan, yung mga chismis na yan, mabilis yan. Kasi wala ngang bigat. Pero ang katotohanan, paghahanap ng katotohanan, mabagal yan. Dahil meron itong kasamang responsibilidad. Karapatan mo, alamin mo. Kapag agad kayong naniniwala sa mga sabi-sabi, pag agad kayong naniniwala sa mga post, no? Lalo na yung mga post na nagmamagaling, na akala mo imbestigador din, nagiging parte kayo ng problema. Pero kapag naghintay kayo at nag-verify, nagiging parte kayo ng solusyon. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Hindi lahat ng nababasa nyo, hindi lahat ng naririnig nyo, paniwalaan. Minsan, sinusubok lang, no? Kung gaano ka mag-isip. Tandaan ninyo, mas madaling sirain ang reputasyon kaysa maibalik ang dignidad. Kaya wag agad-agad maniwala sa mga post. Ingatan nyo, no, kung ano ang pinapaniwalaan at mga sinishare ninyo. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Yung mga taong marunong maghintay, no, bago mag-comment, bago mag-react, yun ang mga tunay na mga taong nag-iisip at naging mature. Kung ang impormasyon walang ebidensya, kung ang mga impormasyon wala pang verification, yan ay isang opinion lang. Ha? Karapatan mo, Kasi kung minsan yung unang mababasa ninyo, unang mga post ninyo, pinaka-emotional yan. Pero hindi palagi na-verify na yan. Ang katotohanan, hindi kailangang minamadali. Darating at darating din yan. Bago ka maniwala, itanungin nyo muna sarili nyo, ano ba yung background ng mga nagpo-post? Ano ba ang mga katotohanan? Lehitimo ba itong mga pinopost? Kaya bago ka maniwala, tanungin nyo muna sarili nyo, sigurado ba ako? O nadala lang ako sa binasa ko? O nadala lang ako sa narinig ko? Ha? Pag-isipan nyo muna, wag basta-basta maniniwala at mag-share at mag-post, ha? Maging responsable. karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Okay mga ka-Super Radio, tandaan ninyo ang pagpapakalat ng maling impormasyon o mga fake news ay may malalim yan na effect. Hindi lang sa personal, no, na buhay natin, kundi pati na rin sa ating komunidad, ha? At sa ating kapaligiran, kasama na sa ating lipunan, ha? Karapatan mo, Alam mo yung effect ng mga pagpapakalat ng fake news, ang epekto niyan, mawawala ng tiwala, mawawala ang kredibilidad. Kapag ikaw ay nakitang nagpapakalat ng maling impormasyon, hindi lang ang iyong reputasyon ang maapektuhan, no? Mawawala rin ang tiwala ng mga tao sa iyo kung palagi kang magpapakalat ng hindi totoong news o fake news. Mahihirapan kang muling makuha ang respeto ng iba. karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Ang pagpapakalat ng maling balita, no, maaring magdulot ng legal na problema. Kung ang iyong ikipinakalat ay nakakasakit sa reputasyon ng ibang tao, no, maaring magkakaso ito tulad ng defamation. Kaya huwag magtangkang mag-share ng mga bagay na hindi sigurado.
Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Yung mga Facebook at yung ibang mga social media platforms, may malaking papel yan sa pagpapakalat ng impormasyon, no? Kung hindi nila kayang kontrolin ang fake news, maaaring magdulot ng pagbaba ng tiwala sa kanilang serbisyo. Bukod dito, ang pagpapakalat ng maling impormasyon maaaring magdulot ng parusa tulad ng pag-block ng account. No? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Ang maling impormasyon ay maring magdulot ng labis na takot, labis na pangamba, stress sa mga tao. Yung sobrang exposure sa mga fake news, nagpapalala yan ng anxiety, nagpapalala yan ng paranoia, lalo na kapag ito'y tungkol sa kalusugan o mga political issue, no? Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Ang pagkakalat ng fake news ay nagpapahirap sa atin, no? Na mag-isip ng tama. Kapag ang tao ay hindi nakakatanggap ng tamang impormasyon, mahihirapan silang gumawa ng tamang desisyon. Kaya yung mga nag-share dyan, no, naniniwala sa mga post agad, no, imbes na nakakatulong kayo sa pagsugpo sa kriminalidad, sa paghuli sa mga kriminal, naging pahirap din. Kasi hindi nila alam kung ano magiging desisyon nila, no? Para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Kaya igalang kung ano ang investigasyon ng kapulisan, no? Karapatan mo, Bago ka mag-share, no? Bago ka mag-comment sa isang post, i-verify mo muna. Ito ba ay totoo at mula ba ito sa isang credible na source? Totoo ba ito ang post o at mula ba ito sa may kredibilidad na tao? Yung simpleng hakbang na ito, makakatulong na mapigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Maitataguyod ang tamang kaalaman sa ating komunidad. karapatan mo, Kaya sama-sama tayong magtulungan para labanan ang fake news, mapanatili ang tamang impormasyon sa social media. Mag-ingat, mag-isip, at mag-share ng tama. karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Tandaan nyo ha, mag-ingat, mag-isip, at mag-share ng tama. I-verify nyo muna yung mga sinishare ninyo, yung mga kino-comment ninyo, baka mamaya makuryente kayo. Karapatan mo, alamin mo. Si Super Lily May Uy, sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating headline switch on ceremony para sa pagpapailaw sa Barangay Pangkol, Taytay, Palawan, isinagawa ng NEA. DSWD naglabas ng paalala para sa mga LGU kaugnay sa wastong implementasyon ng Social Pension Program. Motorista patay sa banggaan ng motorsiklo at van sa bayan ng Aborlan. Isang suspect sa U-Box theft sa Barangay San Jose na sakote ng Anti-Crime Task Force.
Isa sa mga suspect sa pamamaslang kay Joanna Infante ng Palawan, hawak ng mga otoridad. Usapin ng West Philippine Sea, isasama sa ituturo sa mga paaralan sa bansa sa susunod na school year. Ayon kay Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard. Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, tiniyak na may hakbang ang pamahalaan sa pangamba ng mga Palawenyo sa pagbagsak ng rocket debris ng China. Dalawang batang Palawan leopard cat nasagip sa barangay Tagumpay, Rojas, Palawan. Cruise ship na may sakay na libong turista mula sa iba't ibang bansa bumisita sa Puerto Princesa at Coron. DepEd Mimaropa nagpapaalala sa mga paaralan na gawing simple ang pagsagawa ng graduation rites at pinagbabawal ang anumang paniningil. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. At yan po mga ka-Super Radio, ang mga balita dito sa Bakbakan sa Super Radio. Super sa balita. Super sa balita. Palawan nagsagawa ng National ID Advocacy at Registration Effort sa Muslim community sa Southern Palawan. Nagsagawa ng National ID Advocacy at Registration Effort sa Muslim community sa Southern Palawan, katuwang ang national. Naglabas muli ng paalala ang Department of Education Mimaropa sa lahat ng mga paaralan, mga guro, principal at mga public schools district supervisors na mahigpit na sundin ang mga patakaran sa pagsasagawa ng graduation rites. Alinsunod sa Division Memorandum Number 54 Series of 2026, nagpapaalala ang DepEd na ang graduation at moving up ceremonies ay dapat na maging simple, ngunit makahulugan, bagamat ito ay mahalagang yugto sa buhay ng mga nagsisipagtapos. Ito ay dapat isagawa ng walang labis na paggastos, magarang kasuotan o magarbong venue. Ayon sa kautusan ng non-academic projects gaya ng pagdalo sa field trips, film showing, junior-senior promenade at iba pang school events ay hindi rin dapat gamitin bilang graduation o completion requirements. DYSP Super Radyo. Super Radyo. Balita. Nagpapaalala rin ng DepEd na hindi nila pinahihintulutan na ang kanilang mga tauhan na mangolekta ng anumang contribution o bayad para sa graduation o moving up ceremony at ang mga gastusing kaugnay sa pagsasagawa ng seremonya ng pagtatapos ay dapat ipataw sa maintenance and other operating expenses ng paaralan alinsunod sa otorisadong budget. Super sa balita. Super sa balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Muling dumaong sa pantalan ng Coron at Puerto Princesa ang cruise ship na MV Norwegian Sun na may sakay na libo-libong turista nitong nakaraang linggo. Batay sa impormasyon mula sa Philippine Ports Authority, unang dumaong sa pantalan ng lungsod ang nasabing cruise ship.
na may dalang 1,887 na pasahero at nasa 895 crew noong February 18, 2026. Ikaapat na pagkakataon na ang pagbalik nito sa Puerto Princesa, namasyal ang mga bisita sa Honda Bay at iba pang puok pasyalan sa lungsod sakay ng 46 vans at 8 bus. Ito ang ikapitong cruise ship na dumating sa lungsod ngayong taon. Habang noong ika-20 naman ay dumaong ang barko sa Coron, sakay ang 1,892 na pasahero mula sa iba't ibang bansa. Nagkaroon ang mga turista ng island tour sa mga kilalang destinasyon sa munisipyo at iba pang pasyalan at pamilihan ng lokal na produkto. Inaasahang muling babalik sa Coron ng barko sa ika-28 ng Pebrero bilang patuloy na kontribusyon sa pagpapalakas ng turismo sa munisipyo. Super Liligay Po sa Bakbakan sa Super Radio. Bakbakan sa Super Radio. Okay mga ka-super radio, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Isinagawa ng National Electrification Administration o NEA, katuwang ang Palawan Electric Cooperative o PALECO, ang switch-on ceremony noong February 19, 2026 para sa pagpapailaw sa Barangay Pangkol, Taytay, Palawan. Labis ang pasasalamat ng mga mamamayan dahil sa matagal na nilang pag-aantay, sa wakas nagkaroon na rin ng serbisyo ng kuryente sa kanilang lugar. Ayon kay Punong Barangay Ernesto Martin, nagpapasalamat sila sa NEA na kasama ang kanilang barangay sa nabigyan ng prioridad na maisama sa Barangay Electrification Program ng pamahalaan. Gayon din sa tulong ni 1st District Representative Rose Salvame sa isang matagumpay na pagsasakatuparan ng proyektong ito sa pagpapadaloy ng kuryente sa kanilang barangay na magsisilbing malaking kapakinabangan sa pang-araw-araw na pangangailangan at kabuhayan ng bawat mamamayan sa kanilang barangay. Bakbak Balita. Naglabas ng paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Memaropa sa lahat ng local government unit kaugnay sa wastong implementasyon ng Social Pension Program. Sa ulat ng DSWD, kailangan na ang magiging benepisyaryo sa social pension ay totoong mahihirap na mga senior citizen. Walang kakayahang suportahan ang kanilang pangangailangan at walang tinatanggap na pension mula sa GSIS, PIVAW at iba pa. Kaugnay nito, humihingi ng tulong ang DSWD sa mga LGU na siguraduhin na ang mga mai-enroll ay totoong mga indigent. Ang DSWD ay patuloy na nagpapatupad ng Social Pension Program para matulungan ang mga indigent senior citizen na higit na nangangailangan ng suporta ng pamahalaan para matiyak ang maayos, patas at tapat na implementasyon ng programa. Hinikayat ang lahat ng local government unit na sundin ang mga patakaran at pulisiya. Gamitin at panuurin din ang video ukol sa Community-Based Management Act bilang opisyal na gabay sa pagpapatupad ng social pension sa kani-kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng DSWD at mga LGU,
masisiguro na ang bawat pondong inilaan ay makakarating sa mga tunay at karapat-dapat na benepisyaryo. Bakbak Balita. DYSP Super Radyo Balita Balita. Hoy mga ka-super radio, patay ang isang 19 na taong gulang na motorcycle rider matapos makabanggaan ang isang van sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Isaub, Aborlan, Palawan. Kinilala ang nasawi na si alias Limyol, residente ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Ayon sa investigasyon, minamaneho ni Limyol ang kanyang motorsiklo nang tangkain umano nitong mag-overtake sa sinasakyang sasakyan. Sa kasamaang palad, paparating naman ang isang Toyota Grand Hi-Ace na minamaneho ni alias Dan, 35 years old, residente ng Barangay Poblasyon Nara. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng matinding pinsala ang dalawang sasakyan. Agad rumisponde ang Aborlan DRRMO at isinugod sa ospital ang rider at ang kanyang angkas. Ngunit, idiniklarang dead on arrival ang biktima. Sa ngayon, nasa kustudya na ng Aborlan Municipal Police Station ang mga sangkot na sasakyan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Bakbak Balita. Nasa kote ng Anti-Crime Task Force ang isa sa dalawang suspek sa pagnanakaw ng pera mula sa U-Box ng isang motorsiklo sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City noong nakaraang linggo. Kinilala ang nahuling suspek na si alias Liit, 28 taong gulang. Naaresto malapit sa Super Village sa Barangay Siksikan. Samantala, 2 beses namang tinungo ng tropa ang tirahan ng isa pang suspek na si alias Tawa sa Bukana, Barangay Iwahig, ngunit hindi ito natagpuan sa nasabing lugar. Inamin ng nadakip na suspek na natukso lamang umano siyang gumawa ng krimen dahil sa kawalan ng trabaho at pinaghati-hatian nila ang ninakaw na pera. Matatanda ang bumibili lamang sa lugar ang biktima nang masalisihan ng mga suspek. Naiwan umano nito ang susi sa kanyang motorsiklo dahilan upang mabuksan ng mga suspek ang U-Box at matangay ang perang nagkakahalaga ng 8,300 pesos. Bakbak Balita. Hawak ng mga otoridad ang isa sa mga suspek umano sa pagpaslang kay Joanna Infante ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Palawan. Ayon sa Puerto Princesa City Police Office, naaresto ang suspek bandang alas 7:15 kagabi, February 23, 2026 sa Barangay San Miguel sa isinagawang hot pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 1 at City Intelligence Unit ng Puerto Princesa City Police Office. Ang pag-aresto ay kaugnay ng pamamaril na naganap noong February 18, 2026 sa kahabaan ng Bayview Road sa Barangay San Pedro na nagresulta sa pagkamatay ng biktima. Kasalukuyang nasa kustudya ng Police Station 1 ang suspect.
habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong murder laban sa kanya sa pamamagitan ng inquest proceedings. Samantala, nagpapatuloy ang follow-up operation para sa pagdakip sa iba pang posibleng sangkot sa insidente habang patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Bakbak Balita. Dapat nito pati mga mastermind, no? Lahat na involved. Baka mamaya, kumbaga, mahuli yung mga small fish, ang big fish hindi. Kaya kailangan, hindi lang maliit na isda ang hulihin, kundi yung malaking isda. Suportado ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sani Angara pagsasama ng usapin ng West Philippine Sea sa edukasyon ng kabataan sa bansa ayon sa Philippine Coast Guard. Sa panayam kay CG Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, sinabi nitong sinimulan na sa darating na school year ang rollout ng bagong curriculum para sa grade 4, grade 6 at grade 10, kung saan kabilang ang mga issue na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Bukod dito, may inilunsad ng comic book project ang National Task Force for the West Philippine Sea, katuwang ang iba pang ahensya, kabilang ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na kinikilalang reference material sa pagtuturo sa mga bata tungkol sa West Philippine Sea. Samantala, ayon kay Tariela, bagamat sapat na ang mga ganitong hakbang, bukas sila sa anumang rekomendasyon mula sa mga senador at kongresista upang ma-institutionalize ang West Philippine Sea bilang bahagi ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ibig sabihin, kapag naisabatas ito, kahit sino pang maging pangulo sa taong 2028, tiyak na mananatili itong bahagi ng edukasyon at mas maunawaan ng susunod na henerasyon ang ipinaglalaban ng bansa sa nasabing karagatan. Bakbak Balita. Nasagip ang dalawang batang Palawan leopard cat na mas kilala sa lokal na tawag na tamaral o maral na may habang 8 pulgada at 7 pulgada sa barangay Tagumpay, Rojas, Palawan. Kaagad na i-turn over sa Palawan Council for Sustainable Development. Sa ulat ng Municipal Environment and Natural Resources, naalarma ang mga residente sa tahol ng kanilang mga alagang aso. Ng kanilang puntahan, nakita nilang tinatahulan nito ang isang adult na tamaral. Kalauna na pag-alaman nilang mayroong 2 kuting sa gilid. Kaya't agad nilang kinuha ang mga ito upang masiguro ang kaligtasan mula sa posibleng pagkagat ng aso. Kaagad namang sinusuri ng mga rescuer ng PCSD ang mga kuting at napag-alamang na sa mabuting kalagayan ang mga ito. Kaya't agad dinala sa PCSD, DMD North Rojas para sa mas maayos na pangangalaga at monitoring. Batay sa PCSD Resolution 23-967, ang Palawan Leopard Cat ay kabilang sa listahan ng mga wildlife species na nanganganib maubos ang lahi at mahigpit na pinoprotektahan sa ilalim ng Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Bakbak Balita. Sumeranyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alam niyo ba mga ka-super radio na 79
siyam na taong anibersaryo ng kamatayan ni General Tomoyuki Yamashita. Si General Tomoyuki Yamashita ay general ng Japanese Imperial Army noong World War II. Binitay siya sa Los Baños Prison Camp sa pamamagitan ng pagbigti. Unang nilibing ang kanyang labi sa isang Japanese cemetery sa Laguna bago dinala sa Japan. Isinilang noong November 8, 1885. Pinangungunahan ni General Yamashita ang pananakop ng bansang Hapon sa Malaya at Singapore. Matapos lamang ang higit 2 buwan, matagumpay niyang nakubkob at napasakamay sa bansang Japan ang Malaya at Singapore. Dahilan upang siya'y bansagang ang Tigre ng Malaya. Si General Yamashita rin ang itinalagang leader ng puwersang Hapon sa Pilipinas na nakipaglaban sa tropa ng puwersang Allied noong World War II. Sa kabila ng pag-anonsyo ng pagtanggap ng Imperyong Hapon sa pagsuko sa puwersang Allied noong August 15, 1945, matigas pa rin ang hukbo ng Imperyong Hapon sa Luzon sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita dahil sa lumalakas na puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, napilitan umatras mula Maynila tungo sa kabundukan ng Ifugao sa Cordillera ang tropa ni General Yamashita. September 3, 1945, mula sa pagtatago sa Mount Napuluan, sumuko ang tropa ni General Yamashita sa Kiangan, Ifugao. Dito ay lumagda siya ng instrumento ng pagsuko. Mula Ifugao, dinala si General Yamashita sa Camp John Hay sa lungsod ng Baguio upang formal na lumagda ng instrumento ng pagsuko sa harap ni na British General Arthur Percival na nooy natalo ni General Yamashita sa digmaan sa Singapore noong taong 1942. At American General Jonathan Wainwright, formal nang nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pasipiko, kasunod sa pagsuko ng tropa ni Yamashita. Kasunod ng kanyang pagsuko ay pasisimula ng paglilitis laban sa kanya. Bukas natin pag-usapan ang paglilitis. Mga kaalaman mula Morning. Mga ka-Super Radio, wala na po tayong oras. Maraming salamat!